We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Sarong kakanan sa Naga City, natumtum nin kalayo. Nag-leak na LPG, pighihiling kan BFP na kausa asin pigpunan kan kalayo. Sunod-sunod na fire incident sa syudad sa enot na 2 bulan kan taon, suminakat na sa apat. Tutukan sa report ni Chris Novello. Pasado alas 6 din magikan nakaaging aldaw nin Biyernes mahihiling sa video na ini. Nasiribot ang mga crew sa pagbalsok sa kalayo na nagbungkar sa kusina kan sarong kakanan sa Barangay Pacol, Naga City. Alagad hulit nagibo sa light materials ang kakanan, marikas na naglakop ang kalayo sa lugar. Pung kuyan mi pa ning fire extinguisher. Ito talagang day kaya. Makusog po si nagsisirit si si tangke. Nilaw kan tangke. Mas dakula si tangke kaysa sa fire extinguisher. Talagang naglalaban. Pero segundo lang po talaga sir si pag kalat kang kang kalayo pasaka. Siguro mga 10 to 20 seconds kalat na. May umanig nakulugan sa mga crew urog na sa mga customer na nagkataong yan sa lugar kan mangyari ang insidente. Pigaaran pa man kan mga otoridad kung piraan danyos na pigwalat kan kasulo. Susog sa BFP Naga City Central Fire Station, nagtagas na LPG ang posibleng pigikanan kan kalayo. May mga nadangog pasubot ang mga residente na pagsabog. Hasta sa tuminabad sa indaan bukaan ng 50 kilograms na LPG tank na ini. Ini na ang ikapat na kaso ng fire incident sa siyudad ni Naga po dinero kan presenteng taon. Haros maabot na kain ang 5 kasong naikurit sa parehong peryodo kan nakaaging taon. So, ang saro sa nahihiling ta dyan, sir, it's manungod po sa electrical, in a sense na yung complacency kan mga tao, and then at the same time, sabihin ta din na ini pong bagang napapabayaan or negligence. So, minsan kasi nagharali sa araw ninda na nakasaraksak ang mga appliances, ini mga TV, electric fan, and gabos ng mga appliances na ginagamit sa araw, minsan nakakaligtaan. So, nalingawan, pag-abot sa pagbalik, wala na, sulo na ang harong. Katakod kaini, nagtauman ng tips ang mga otoridad sa tamang paggamit ng LPG, siring kan pag-check kung may leak, naka-vertical ang tindog, may tamang ventilation, harayo sa init o kalayo asinibapa. Obheto kaini na malikayan na ang mga insidente ng kasulo. Kay Baran si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Feb-ibig na mga kapuso, kaya syertong may mga naghahabol na magkaigwaning ka-date sa maabot na Valentine's Day. Kaya ang iba nagagamit pa ng social media as in dating apps. Alagad ang Anti-Cybercrime Unit kan PNP, may pagirumdum dyan urog na ngunya na piglalaoman ang pagdakol ng mga love scam. Tutukan yan sa report ni Chris Novello. Sa edad na 40 anyos, work, sleep, repeat subuot ang arual daw na routine ni Angelo Vargas. Ninhuli ta pirming base sa trabaho. May nusubot siyang oras para makipaghalubilo sa iba para magkajowa. Kung kaya scroll sa social media as in dating app subot ini kumakapit. Asin naghahabol na makahanap din ka-date sa maabot na Valentine's Day. Sobrang busy sa trabaho. Sa cellphone ka na lang, napala lang ng mga yung siyempre may ibig sabihin may mga gusto mo, may mga qualification mo. Siyempre, umagayon, siyempre. Alagad, bigpapalikay kan PNP Anti-Cybercrime Unit ang mga siring ni Angelo sa paggamit kan mga dating app. Apuera kaya sa mga dating app, kabali sa mga pigbabandan ngunyan kan Raku ang mga social media na may dating features na posibleng magresulta subuot sa love scam. Ay, wag sila magtiwala dyan, kasi nga yung harap-harapan na nai-scam pa, yun pang mga online. So yan sa mga online na yan, nandyan yung mga pwede kang mabiktima ng estapa or di kaya mass extortion ka. Apuera kan papapaasa, papatumudun subot kan love scammer ang biktima kaini para makangikiling kwarta.
Kumunsubot na mahahamis na tataramon as in deceiving looks ang pagpapahiling kan mga personang nasa likod kan love scam. Akala mo ang ganda ng babae pero mga downloaded yun. Makikita niya yung profile sa picture, ang gaganda. Oo. Siyempre, may in love ka doon. Yun ang nagiging problema dyan. Susog sa Scam Watch Pilipinas, apwera sa pekang ginagamit na profile picture, may iba pa subot na dapat tandaan ang publiko para makalikay sa love scam. Ang sad boy, sad girl o may mamundong istorya na pagkatapos mangungutang. The investor o nagpapamalong big time. The serviceman na kuno nasa military service. The blackmailer na kukuha ng tiwala mo. Hasa sa magtuon ng mga pribadong video o litrato, as in the slow burn o mga matyagang manunuyo antes mangikil ning kwarta. Sa huri, pagirumdum kan mo otoridad na importanteng mas paurugod man giraray ang isip kaysa sa puso para makalikay sa mga siring na insidente. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, dagos nang nag-dissipate o natunaw ang low-pressure area sa Luwascan Philippine Area of Responsibility kaining weekend. Sa ngunyan, maarasas na panahon ang nae-eksperyensya sa dakulang parte kan nasyon. Nagluya na po kaya ang amihan asin sa extreme northern Luzon na sanaini nakakaapektar. Kasabay kaini ang pagdanay kan easterlies o ang mainit na duros gikan sa dagat Pasipiko. Mainit man na panahon ang namamatean sa Bicol Region basado sa datos kan Metro Weather. Kaya good news po sa mga naglaba kasubagong aga. Alagad kaipuhan man giraray na maging andam kita mga kapuso en kasong magkaigwanin localized thunderstorms. Posible man ang warak-warak na uran sa pirang parte kan nasyon, siring kan Visayas asin Mindanao. Pag-irahay sa saro sa mga mayor na pumping station kan MNWD, pigpo na nangunyan na aldaw. Nagkapirang konsumidor kan MNWD, agrangay an maluya hasta sa mayong bulos nin tubig. Ini asin iba pang detalye aramunta sa report ni Chris Novello. Maluya asin pawara-wara na ang bulos kan tubig na nagluluwas sa gripo ni Teresita Mumpar kan Barangay San Isidro, Naga City. Sa katunayan po pasubot ka sa udma, nagtipon na sandaning tubig kay amagin ng mga kaldero na ini, nilagan na naman ng daring tubig. Siyempre, kaipuhan, dahil pwedeng mga tubig, perming iguan tubig. Mawalaan na lang ilaw, tubig dahil pwede. Ang water refilling station man ini sa parehong barangay, limitado ang operasyon, huli sa pawar-warang supply ng tubig. Pigpo na nakayaangon niya na aldaw kan Metropolitan Naga Water District and Maintenance Works sa San Isidro 1 Pumping Station, nasor sa mga mayor na pumping station kan opisina. Madurar ini hasa sa Sabado, Pebrero 10. Kaya ang resulta apektado ang bulos kan tubig sa mga barangay kan San Isidro, Kararayan, Balata sa pagtaraid pang lugar na pigseserbihan ka na sambitan ng pumping station. Nganing mahipnoan na sinigayong mamatian ang epekto kan preventive maintenance. Madagdag din 2 sa 4 na working hours ang MNWD sa pagtaraid na pumping station rani sa mga apektadong barangay. Kasi 18 hours, nagiging 20 or 22. Depende po sa pangangaipo. Pinag-iiwasan takota na ma-overwork man si ibang pumping stations. Ang pag-irahay sa San Isidro 1 Pumping Station ang dagdag sa tulong iba pang pumping station. Na dain na nag-ooperate hulikan kalumaan, problema sa kalidad as in ipapasado sa standards kan MNWD. Sa ibong kaini, may 26 man na functional na pumping station ang opisina. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sa ibong kanangyaring phreatic eruption kasudma, mayong kaipuhang ikahandal ang publiko sa Bulkang Mayon, hulita nagtitinir ining kalmado sa ngunyan sigun sa FIVOX. Aramuntaan bilog na detalye asin iba pang updates sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sigon sa FIVOX, as of 3 p.m. monitoring, day naman nasundan pa ang nangyaring phreatic eruption kasuudmang hapon. Asin sa ngunyan, relatively quiet daan Bulkang Mayon. Alas 4:37 kasudmang hapon, kan biglang magbuganin mahibog na asuan Bulkang Mayon o ang pigaapod na phreatic eruption. Sa talakan FIVOX, naglawig ininin 169 seconds o haros 3 minuto. May report man sa inda na nanotaran sa pirang parte kan banwaan kan Kamalig asin Libon ang trace ashes o maninipis na abo dara kan phreatic eruption.
Maayo man subuot ngin kinaipuhan na paebakwaron, makalihis ang pagsabog nin hulitaan evacuation, isa sa gibo sa nakuna sa alert level 3 ang bulkan. Di naman subuot na sundan pa ang phreatic eruption na nangyari kasuudma. Sinsangunyan, matuninong man ang bulkan apwera na sana sa nairehistrong sarong volcanic earthquake pasado alas 3 ngunya na hapon. Alagad pagklaro kan PHIVOLCS, bako man ining parametro nga ning itaas liwat an alert sa alert level 3 an bulkang Mayon. Yung mechanism po ng mga phreatic eruptions, may tubig coming into contact with a hot magma body. Pwedeng mainit na mga bato. Kukulo po yun, magiging steam, at dahil pressurized po siya dahil nasa ilalim ng bulkan, pwedeng magkaroon ng isang explosion or eruption na mangyari. Sa atin, sa DRRMOS, i-maintain lang yung alert status, close monitoring sa Mayon, para just in case na may matanggap ulit na bulletin sa Mayon Volcano na may situation na similar na nangyari kahapon, lagi lang nakahanda ang DRRMO saka prepared ang community for possible action. Sa ngunyan Kate, nagtitinir sa alert level 2 an bulkang Mayon asin katakod o kasabay nga ni kaini an pagirumduman asin abiso kan PHIVOLCS asin kan Albay Public Safety and Emergency Management Office sa publiko na ibitaran an anuman na aktibidad sa laog kan 6 km permanent danger zone kan bulkang Mayon hinhuli nga ni tayaon man giraray an huma kan phreatic eruptions asin kan pyroclastic density currents. Kate? Good news, Jessica, kung kalmadong ngunyan ang Mayon. Alagad, sigun ba sa PHIVOLCS may posibilidad pang mautro ining phreatic eruption? Ang phreatic eruption case sigon sa PHIVOLCS, yaon ang possibility na mautro ini, hinhuli nga ni sa irarom kan alert level 2, nagtitinir na nasa state of unrest ang bulkan, kunbaga unstable man girara ini, asin nagpapadagos itong mga aktibidad, mantang nagluluya naman ini, alagad yaon man giraray, asin sangunyan nga ni an abiso ninda, talagang ibitaran mo na ito, ibitaran mo na itong mga aktibidad sa laog kan bulkang Mayon, o duman sa 6 km permanent danger zone, hinhuli nga ni tadiita aram kuno arin ini mangyayari. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Lugadan ang sarong lalaki na nagmamaneho kan garong makalis aksidenteng mabangga kan nakasunod na bus sa Maharlika Highway sa Barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte. Sa kusog kan impact, may hiling sa dashcam footage na nakaapon sa tinampo ang garong asin ang driver kaini na dain na pinangaranan kan mga otoridad. Dawa ang mga kargang tinapay kan lunadan, nagkawararakman sa tinampo. Parehong binabaybay kan bus asin garong ang direksyon pasiri sa Barangay Talubatib kan mangyari ang aksidente. Sigun sa PNP, mayong taillight ang garong kaya nabangga ini kan bus. Tulos man na nagresponde ang MDRRMO asin idinalagan sa ospital ang lugadang driver. Mantang mayo man ni nakulugan sa mga lunadan sa lunad kan bus. Sa ngunya nagkasundo naman ang duwang lado. According nga doon sa driver, wala daw talagang tail light. So alam po naman natin na bawal nga sila diyan sa sa halos 4 lanes na bang area na yan. So dapat ang i-occupy nila yung most side road. Duwang timbangan pigkumpiskar kan Mepo hulita day inirehistrado sa saindang opisina na malinaw subuot na pandaraya sa mga consumer. Mepo plano pang magdagdag ni mga timbangan ng bayan sa merkado publiko kan syudad asin sa mga satellite market. Uya ang report ni Chris Novello. Duwang timbangan ang nakumpiskar kan pinagsarong puwersa kan Market Enterprise and Promotions Office asin City Treasurer's Office sa nagpapadagos sa ining operasyon na inapod na Oplan Timbangan. Mga may usubot ining rehistro asin da ipa recalibrated kung kaya nakakasyerto ang mga parabakal kung tama ang sukul kan mga timbangan na ini. Malino subot ining pandaray sa mga konsumidor asin pagbalgar sa Consumer Act of 1992. Base sa Consumer Act, after 6 months, mid-year dapat balikan mi. I-check kung yaon pa itong sticker, kung tama pa sa timbang, o may bago silang kiluhan,
na daininda na iparehistro digdi, kaya binabalikan mo yan, gabos na pigrehistro. Mayong pinipili na tindahan mapa satellite market, mall asin sari-sari store sa nagpapadagos na operasyon kan mga otoridad. Ininganing masyertong patas ang mga paratianda sa mga consumer asin tama ang timbang kan sa indang pibabayadan. Kasi 'di ba pag kulang ang benta, pag binakal nagbakal ako tas kulang ang benta tas sakto si binayad ko, lugi ako. Tawanan mining tamang kilo ang samuyang mga parabakal na tanganig daisinda maraya na magbakal giraray otro-otro. Pigiin kami narman kan mepo ang mga consumer na gamiton ang mga timbangan ng bayan sa loob mismo kan merkado publiko kan syudad. So kung may pagduda ka mo, anytime magkilo ka mo duman, taaral daw pigkakalibrate mo yan, piglilinigan. Kung may pagduda ka mo, magdigditulo sa opisina. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong 35 anyos na lalaki sa kinundusir na operasyon kan kapulisan sa Daet, Camarines Norte. Sigun sa report kan Daet MPS, binagat kan mga otoridad ang sarong lunadan sa Barangay Lagon makalihis na may makaabot na report sa inda dapit sa iligal na aktibidad kaini. Alagad nagsayuma ang driver sa gigibuhong pagberipikar kan mga otoridad. Imbes, pig-atrasan kaini ang motorsiklong gamit kan kapulisan. Duman ang ini-inaresto kung sa inakwa sa laog kan lunadan kaini ang sarong badil, mga bala asin pirang sachet kan pigtutubudang shabu na nasa 136,000 pesos ang kantidad. Mientras tanto, arestado man ang sarong 46 anyos na lalaki sa kinundusir na search warrant operation sa Barangay Malangkaw, Basud, Labo, Camarines Norte. Nakuha sa sospek ang pigtutubudang shabu na nasa 15,000 pesos ang kantidad. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Sa datos kan Camarines Norte Police Provincial Office sa 12 banwaan kan probinsya, saro pa sa nadigdi ang pigdeklarang drug cleared. Cancer Tri-Team, todo ensayo ng ngunyan para sa napaparaning 5150 triathlon na gigibuon mismo sa probinsya. Pahingalo, importante subuot na parte kan disiplina kan mga atleta na dapat obserbaran antes ang mga siring kaining kompetisyon. Uyan ni istorya ni Jessica Calino. Pagdalagan, pagbisikleta, asin paglangoy nin kilo-kilometro, ang pigi-ensayo ngunyan kan mga atleta kan Camarines Sur Tri-Team. Sindaan grupo na pambato kan probinsya sa napaparaning 5150 triathlon, nagigibuhon mismo sa Camarines Sur sa maabot na Pebrero 11. Ini pong 5150 Camsur, ang gigibo po is mga swim, bike, and run. They will swim 1.5 kilometers, 40 kilometers bike, and 10 kilometers run. Na magiging po, pag total mo siya, magiging 51.5 kilometers lahat-lahat. Sa porsyon kan CWC sa Laogan Kapitolyo Provincial, mapuon asin matapos ang triathlon. Ang Lago del Rey, iuman ang lalanguyon kan ginatos na mga atleta, nagkikan sa manibaybang parte kan Kinaban. Sa nakalihis na 3 bulan, digdi naman nag-iensayo si Rochelle. Anom na aldaw kada semana ang sa indang training. Bukod sa mapagal siya, maugmahon po. And syempre po, mas iniisip mo po ito yung para po sa sadirimi, magkaigwa po kaming healthy lifestyle, disiplina, tsaka po orgulyo sa probinsya ta. All set, asin ready naman subuot ang grupo para sa maabot na kompetisyon. Kadaklan sa inda, may mga nabalihan asin naganahan naman ng mga karera. Siring na sana ni Mark Anthony na poon 2009, pirminang nagbabali sa duathlon, triathlon asin iba pang parehong kompetisyon. Para po sa muya ang pinakamare po. Magpahingalo, pag napagal, magturog, tsaka po magkakaning tama. Bawal lang po so mga arog kang mga fats po bagata. Siyempre dapat fit kami. Sigun ki Coach Joffrey, hasta sa sunod na Miyerkules, Pebrero 7 na sanaan sa indang training. Ang natatadang mga aldaw antes ang Pebrero 11, ipapahingalo na kan grupo. Importante subot ini, nganing makondisyon ang lawas kan mga atleta. Taong 2009 kan gibuhon sa Camarines Sur ang pinakaenot na Ironman triathlon sa Pilipinas. Makalis ang 12 dekada, liwat nagigibuhon ini sa probinsya. Mayor na obheto ka ini na maitulod ang healthy lifestyle asin sports tourism sa Camarines Sur. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pelikulang Firefly naguno ang Best Picture asin iba pang major awards sa Manila International Film Festival sa Los Angeles, California. Uyan report. Diba, first day pa lang namin sa LA, nabudol na kaagad ako. Nagtaon in friendly reminder si Isabel Ortega para sa may mga planong magpasiring sa Los Angeles, California, makalihis na magbayad siya ng $15 sa mga naka-costume na performers. May nagrani kaya subot sa iyang performers na naka-costume dangan nagpa-picture. Alagad matapos kaini, pigsingil subot siya ng $20. Marurumduman na nagbisita si Isabel sa Los Angeles para irepresentar ang Firefly sa Manila International Film Festival 2024. Mientras tanto, naguno kan Firefly ang Best Picture asin iba pang major awards sa Manila International Film Festival 2024. Kasabay kaiyan ang pagbistuman kay Alessandra De Rossi como Best Supporting Actress, Best Director Award man ang naipuli ni Direk Zig Dulay asin Best Screenplay para kay Ange Atienza. Pig-producer kan GMA Pictures asin GMA Public Affairs and Firefly. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga nangyaring aksidente sa Rinconada area nakadanyar sa pirang poste kan kuryente sa lugar. Kasureko 3, tulos naman na pigribayan ang mga apektadong poste asin naibalik ang supply kan kuryente. Uyan report ni Jessica Kalinog. Haros matumtum ang pick-up na ini na buminudal sa poste kan kuryente sa porsyon kan Barangay San Juan, Baaw, Camarines Sur. 1:50 nin maagahon kan Pebrero 3 kan ang pick-up biglang nagkalayo. Susug sa report, nakabangga nin pedestrian sa gilid kan tinampuan pick-up. Nabangga pa kaini ang duwang nakaparadang motorsiklo asin tricycle. Saro sa mga motorsiklo ang puminairarom asin naguyod pa kan pick-up. So yung motor nagkaroon ng leak. So may leak gasoline siya. So by friction, so doon nagkasulong. Gadan ang nabunggo na pedestrian, mantang salbado man ang driver kan pick-up. Huli sa nangyari, 5 residensya ang nawaran nin kuryente, kabali na ang tindahan in the Rosemary. Nakausap na po namin yung yung sa police, pinapabalik po yung yung driver para kakausapin po tungkol doon sa mga damage na nangyari doon sa amin. Yung sa metro po namin tsaka yung sa tricycle. Piglilipat na sa naman in pwesto kan Kasureko 3 ang metro na nakakabit sa posting nadanyiran kan aksidente. Sa Bato, Camarines Sur, sarong truck na may kargang bulldozer, ang aksidente man na suminabit sa kable kan telco. Sigun sa Kasureko 3, mantang may sadiring poste man ang telco sa lugar, kan mabungkal ini kan nakasabit na truck, nakadamay ang poste kan kuryente. Rason nganing magkaigwanin emergency power interruption. Tulos man na pigribayan asin pinakaray kan kooperatiba ang apektadong poste kan kuryente sa Agos, Bato asin sa San Juan, Baaw. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga esperso para sa kanonisasyon kan Augustinian missionary na si Fray Diego Herrera na maging santo, pigsasagibo na sa ngunyan kan Diocese of Virac asin kan grupo kan mga historian. Ang implikasyon kay ni sa istorya kan rehiyon asin kan bilog na nasyon, pigheras kan saro sa mga historiador sa report na ini ni Jessica Kalinog. Siya si Fray Diego de Herrera, sarong Augustinian missionary na pigtutubodang nagadan taong 1576 sa lugar kung saan nakatugdok na ngunyan ang simbahan kan Our Lady of Sorrows Parish, Diocesan Shrine of the Holy Cross sa Barangay Batalay, Bato, Catanduanes. Ang sa iyang pangaran, iuman ang ikaapat sa listahan kan mga persona sa bilog na kinaaban na pigkonsiderar kan Postulator General of the Vatican na posibleng edeklarar na santo. Si Fray Diego, ang solamenteng gikan sa Pilipinas. Kasi yung in-appoint kasi nila bishop ay mga expert din yun sa history, sa digging up of informations. Sabi nila, pag ang in-apply natin, kasi sa simbahan, pag in-apply natin ay martyrdom, parang mas easier, mas madali kasi hindi kailangan ng mga miracle to prove. Pero pag martyrdom kasi is offering directly his life for the faith. So malaki, we were hoping and we believe na malaki ang possibility na ma-approve nga, ma-canonize nga si Fray Diego.
Sa irarom na porsyon kan simbahan, igwanin bubon, nasigun ki Father Roy. Pigtutubudan na anbukal na pigigikanan kan tubig, iyuman ang lugar kung saan nakalubong si Fray Diego. Asin ini, milagroso. Iyuman daan nagindalan, kan pagkakaigwanin hararom na debosyon sa lugar. Ang kaipuhan na mapatotoohan para sa canonization ni Fray Diego na may nangyaring martyrdom sa pagkagadan kaini sa Catanduanes sa paagikan scientific records and evidences. Ang historian asin Bicolano na si Dr. Danilo Herona, iyo ang namamayukan investigasyon basado sa natipon nindang historical records. Si Fray Diego, saro sa 5 enot na Agustinians na nag-abot sa Pilipinas. Nahiling kaini ang mga pangaabuso kan kapwa niya Espanyol sa mga Pilipino. Kaya pigpurbaran niya ining ireklamo ka ito sa gobyerno asin hade mismo kan Espanya. Kaya lang sa pirang balik niya duman haros garon 2 or 3 balik niya sa Spain. Pagpapuli ani di kan 1576 dumana na bagbag si barko nindam sa may Catanduanes. And may mga nag-survive and unfortunately paabot da sa coastline kan Batalay, village naman sa may Birak, gineradan sila kan mga natives. So iyan nagpuon ang issue kang martyrdom ni Fray Diego. Mga kapwa Agustinian ang nag-sponsor kan mga pag-aadal para sa kanonisasyon ni Fray Diego. Alagad kung maaprobahan ini kan Vatican, magiging religious shrine ang Batalay. Makakatabang man sa turismo kan lugar. Asin magkakaigwa ininin spot sa history kan Kinaban, taan insidente sa Batalay. Ang pinakaenot subuot na kaso kan martyrdom sa kasaysayan kan Pilipinas. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Highlight kan sarong bulan na selebrasyon kan Kagsawa Festival ngunya na taon ang kultura asin istorya kan banwaan nin Daraga Albay. Kanakaaging semana pinuunan ini sa sarong symposium kun sa Integrum Dome ang ika-300 na taon kan reconstruction kan Kagsawa Church na sarungunyan sa pamosong tourism landmark sa probinsya. Kasabay kaini ang ika-210 na taon man na pagkomemorar sa pagkaraot kan nasambitan ng simbahan huli sa malalang pagtuga kan Bulkang Mayon kan taong 1814. Asin ngunya na taon man, pigseselebrar ang ika-437 taon kan paglaog kan Katolisismo sa nasambitan ng banwaan. Naglalauman ang LGU na mas dakul pa ang mapasyar sa banwaan asin mas mauswag pa ang turismo kan lugar. Ini po ang naging simbolo kang turismo, kang imahin, kang Albay in terms of resilience. Na digdiyo, despite the fact na grabe ang pigsuprir kan mga tao sa eruptions, and yet nagstay, nag-uswag ang banwaan. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.